So isa-isahin po natin yung mga magandang spot dito po sa Eastern Samar. Ito na, na-recover ko na po yung drone natin. Napakaganda po ng mga rock formation dito mga sards. What a beautiful. Nasundan natin itong trail na to mga sards. Malapit na eh. Naka-indicate sa mapa, malapit na eh. Dito na lang. Dito na lang. Ikaw na mauna, Saret. Ikaw na mauna. Sige po. Init. Ayun, magandang umaga mga sards. Bali, nandito po tayo ngayon sa bayan po ng Arteche, Eastern Samar. Bali, kinuha po natin itong motor, itong NMAX V3. Ayan pong nasa unahan natin. Ida-drive po yan ng kasamahan natin mula po dito sa Samar, papunta po ng San Miguel, Bulacan sa first week po ng July. Bali, yung may-ari po niyan ay nandun po sa San Miguel, Bulacan. So ngayon, bali magra-rides po tayo. Itong naka-NMAX ay may iwan po sa Dolores, Eastern Samar. Tapos dediretso po tayo ng Giwan, Eastern Samar. So isa-isahin po natin yung mga magandang spot dito po sa Eastern Samar. Bali ang oras po ngayon ay 9:30 na ng umaga. So ayun, bali sasabayan po muna natin itong naka-NMAX, itong kasamaan po natin hanggang Dolores. So tara, let's go mga sards. Ay, Saret. Ha? Pagas? Pagas? Wala ng gas? Ayun yata yung pinipindot lang yung fuel eh. Ito problema pag mga ano yung motor, hindi masyadong updated. Sige daw. Ay, nabuksan mo na. Pwede uminom mo. May yelo ka dyan, te. Sobrang panalo ng mga daanan po dito sa Eastern Samar mga sards. Bali, parating pa lang po tayo sa ayan bayan po ng San Policarpio. Ganda ng mga daanan. Grabe yung kurbada. Grabe yan. Siguro mga sards, kung hindi lang nagpipigil itong naka-NMAX sa to, iiwanan tayo na ito. Mabilis pala to. Oh, grabing scenery ng kalsada na to mga sards. Puro nyogan. Ganda. Nakaka-refreshing. Puro kulay green yung makikita mo. Ayan mga sards. Sa mo hahanapin to, yung mga ganito, di ba? Yung mga ganito, hindi mo na mababayaran to pag tanda mo. Yung mga ganitong experience. Kaya habang may lakas ka, habang bata ka, gumala ka ng gumala. Hanggat may pera, sige gala. Ito ang investment na hindi kayang bayaran ng pera pag tanda. Kasi memories to eh, alaala to eh. Lalo na iba-vlog mo, pagtanda mo papanoorin mo. Uy, kabataan ko pa yung mga panahon na yan. Sobrang treasure na nun, ng bagay na yun. Ayun mga sards, dito na po tayo sa kabayanan ng Oras. Oras, Eastern Samar na po tayo. Maganda rin itong bayan na to. Malaki yung palengke ho nila dito. Maraming beses na rin ako dumaan dito eh, nung nakapag-summer loop tayo eh. Ayan maganda rin yung mga establishments dito. Mga terminal ng van, ng bus, mga papuntang Katbalogan, Tacloban, meron dito. Yan, ito naman po yung public market nila, wet market.
Ayos no, tapos yung daungan ng bangka doon lang din sa likod ng palengke nila. So kung may mga huli ng isda, dyan lang din ibababa, ano, diretso na sa tindahan, diretso na sa palengke. Ayun, may Goldilocks din dito, Mr. DIY. Nagkalat talaga yung Mr. DIY ngayon. Ayan, dito naman po yung mga terminal nila, mga van. Ayan o, lapad ng ilog, ano. Ayan o. Ayan, baka SARS, kakalabas lang po natin sa ano, Bayan ng Oras. Bali, ang next na bayan na po nito ay Dolores. Parang Dolores yata. Bali, dito na po natin iiwan tong kasamahan natin na naka-NMAX. Tayo, dediretso na tayo ng Giwan. Siguro kain tayo ng lunch sa Borongan City na lang. Welcome Dolores, Eastern Samar. Alright, Dolores na po tayo, mga sards. Sarit, dito na. Bukas na lang. Sige Sarit, kumay ka mo sa vlog ko. Sige. Oo. Ayan, bali biyahe na po tayo mag-isa. Solo adventure na po ulit tayo, mga sards. Bali Dolores na po ito. Bayan na po ito ng Dolores, Eastern Samar. Ayan mga sards, bali inaayos ko na po yung ating ruta, yung Google Maps po natin. So ayun, bali meron po tayong almost 200 km hanggang sa bayan po ng Giwan, Eastern Samar. Mula po dito sa Dolores. At dadaanan po natin yung mga magandang spot dyan po sa part ng Hoy, ayos, sa mga signal light. Kamay-kamay na lang. Dadaanan po natin yung mga magandang spot sa dagat dito po sa part na to ng Eastern Samar. Usually sa mga bandang Hernani hanggang sa Giwan. Ayan o, kanabit na po tayo dito, mga sards. Ayan. Ito yung school nila. Ganda ng entrance ng school nila, pathway, tapos puro ano, damuhan yung kaliwat kanan. Parang magiging nostalgia sa ito pagka dito ka talaga graduate no. Tapos malilipat ka na sa ibang lugar kasi magtatrabaho ka. Napakasinik naman ng tulay na ito, mga sards. Ayan mga sars, bali kakalabas lang po natin sa bayan po ng Canabit. Ang sunod na bayan naman po nito ay Top Eastern Samar. Yun, dito na po yung junction mga sars. Ito po yung junction po ng Top. Bali pagkakumanan po kayo dito, papunta po ito ng Katbalogan. O kung magtatakloban din po kayo, dito po kayo dadaan. Ayan o. Tapos after po nyan, dito na po yung arko ng Top Eastern Samar mga sars. Bali bibira na po tayo dito para po baybayin ang kahabaan ng Eastern Samar. Alright. Oras po ngayon ay 11:07 ng tanghali. Tabindagat na po tayo dito mga sars. Dito po sa left side po natin. Parang ang sunod na bayan na po nito ay Sulat eh, kung di po ako nagkakamali. Panalong kalsada mga sars no? Apaka-instagramable.
Yun, Borongan na po tayo mga sards. Woo! Welcome City of Borongan. Alright, picture tayo. Alright mga sards, patusok na po tayo sa bayan po ng Borongan. Ilang kilometer pa po ito bago po natin maabot ang pinakasentro nya. So doon po tayo kakain ng lunch. Then after natin mag-lunch, babiyahin na po tayo pupunta ng Giwan, Eastern Samar. Ayun, bali kakalagpas lang po natin mga sards sa Eastern Samar State University. Nakita ko po nung kanina. So siguro dito pa yung sentro ng Borongan, dito banda sa unahan. At 11:52 na po ng tanghali. Kung may makita po tayo dito sa unahan na karinderya na may malilim na parkingan, doon na po tayo kakain. Ito tayo ng kainan ito. Kinan, Borongan. Alright mga sards, tapos na po tayong kumain dito po sa Borongan City. Ang kinain po natin ay kinilaw na isda na may gata. Napagkasarap nga naman talaga. Ayan, kakanan po tayo dito. Dito po yung main highway ng Borongan. At kakanan na po tayo dito para po baybayin ulit ang Eastern Samar. Ito pala, Maydolong. Bayan ng Maydolong, Balangkayan, Llorente, Hernani, General MacArthur, Salcedo, Mercedes at Giwan. Giwan ay 109 km sa mismong sentro po ng Giwan. Ayun, palabas na po tayo ng Borongan City mga sards. Yan, dito po yung pangalawang arko ng Borongan. Yan. Ito yung tulay nila. Napakaganda talaga ng kulay ng tubig ng ano dito sa ilog. Halong green at asul. Parang dito na po tayo mga sards sa bayan ng Maydolong. Maydolong, Eastern Samar. Alright, welcome to Balangkayan, Eastern Samar. Bayan ng Balangkayan. Ayun, bayan na po tayo ng Llorente mga sards. Welcome to Llorente. Alright, malapit na po tayong kumaliwa dito mga sards para po sa sunod na destinasyon na pupuntahan po natin. Bakayaw Resort Cove. Bakayaw Resort Cove. Masarap maligo ah. Wala na, end of the road na to. Hindi ka na makakadaan dyan. Dito kaya? Ano kaya dito? Sementado po. Ay, may babaan pala dito. Ito. Ayun o. May bahay sa may bato. Ito may babaan eh. Tingnan natin. Silipin natin dito. Let's see. Gago yung susi ng motor ko. Wala pa din tayong kahit na ano dito sa mga bulsa natin. Yun o. Panalo.
For the second time mga sards, nalobat na naman yung drone natin on flight. Kasalanan ko na naman, pinaandar ko na naman, ay pinalipad ko siya ng 33% dito sa karagatan na yan. Ngayon hindi ko na naman binalik kahit nag-warning na siya. Gusto ko sana makakuha pa ng mas maraming footage. At yung drone natin ay lumapag doon sa may bahay po na yan na nakalutang sa tubig, na nakakabit sa mga rock formation na yan. Buti naiangat ko pa siya, nailapag ko pa siya sa may flooring ng bahay na yan. Kung hindi, sa dagat talaga siya lalanding. So ang plano natin, palagay ko parang resort naman siguro yan. Maghahanap tayo kung paano tayo makagawa ng paraan para mapuntahan natin yung bahay po na yun. Makuha natin yung drone. Buisit. Always na lang. Lesson learned na talaga to. Pangalawang beses na. May tao, kuya? Dito? Paano kaya makapunta doon sa may bahay? Pwede dumaan dito? May bantay dito? Wala. Walang may-ari nitong resort? Pero pwede pumunta doon sa may bahay? Sige, sige. Punta ako doon, kuya. Oo. Oo. Wala daw bantay. Pero ang ganda ng resort na ito Uy, establish pala yung pathway dito. Nang dahil sa drone, nakapag-explore tayo ng mga ganitong bagay. Wow! Panalo! Malamig lakaran dito. Oh! Ganda may ano dito mga pestuhan Gusto mong maligo. Sayang naman to. Kung walang bantay, establish naman na to. Ay, nandun walang daanan mga sards. Ano tayo makakapunta dun? Walang daanan. Try natin bumaba. Medyo kaya naman ng sapatos to dito pa lang basa na yung sapatos natin. Dito yung daanan sa likod ng malaking bata na ito Tingnan natin dito. Grabe. Aray! Sumabit sa bato. Grabe adventure to, sards. Ito na yung bahay. Ang problema natin, yung daanan papunta dyan. Dito lulusong ka. Meron dito mababaw. Tingnan natin dito. Kung makakaabot pa tayo hanggang dun nang hindi lumulusong. Pag wala, no choice, ready. Nakakaiba dito. Wala na. Lulusong na talaga tayo nito, boy. Pwede naman. Iwanan ko na lang dito yung ano ko. Pantalon, tsaka gamit. Para hindi mabasa. Ready na tayo lumusong, mga sards. Tanga na, kulang tao dito. Paano lang tayo? Buta paano pala yun kung kukunin ko yung drone. So dapat nakaangat lagi yung kamay natin. Dito mukhang malalim pero mukhang masarap maligo. Dito saan nalalapag yun yung drone natin. Buti na ikabig ko pa siya dito sa may bahay na to. Tabi-tabi po. Ano lang po. Ay, nasa taas pala to, boy. Ay, ito pala. May kiraan po, may kipasok po. Dito pala yung drone sa may rooftop nila. Ayun For the second time, na-recover natin yung drone natin. Ito na, na-recover ko na po yung drone natin. Sa pangalawang pagkakataon, survive na naman natin tong drone. Ganda ng view dito Ayun, nakarating na po ako dito sa pathway, mga sards. Diyan galing. Diyan tayo galing kanina. Doon natin kinuha yung drone. Diyan sa may bahay po na yan. Walang tao, pero may ilaw. Buti lang, establish yung daanan dito. Ayan May nagde-date pa doon sa dulo. Hindi ko na ginulo. Magjowa. Ay, kung wala tong pathway na to, wala. Di natin makukuha. Talagang
hihingi tayo ng tulong sa lokal dun sa naninisid kanina, yung nakausap natin kanina bago tayo pumunta rito. Papakuha natin to. Grabe, time consuming pag mga ganito, mga simpleng ano lang, simpleng kapabayaan lang, di ba? Sinasagad ko ng ano kanina 10% yung battery nya kasi mga 500 meters lang naman yung inilayo ng drone natin. Kaso nung nag 10% wala na. Kailangan niya na mag ano, force landing. Ayun, lesson dun na wag mo na paabutin 10%. Once na nag-alarm o nag-notify na malolobat na, dapat pabalikin na. Huwag nyo akong gayahin sa mga may drone, lalo sa mga bibili pa lang ng drone, sa mga beginner. Huwag nyo gayahin yung ginagawa ko. Mabuti na lang natsyatsambahan natin na nare-recover natin yung drone, na ilalanding natin sa maayos na landingan. Paano kung sa tubig lumanding yun kanina? Wala na, sira na yung drone natin. Goodbye 65,000. Diba? Yung sa una naman, yung sa may palayan, kung lumanding yun sa may putikan, wala rin. Papalinis mo yun. So ayun, lakarin na lang natin to hanggang din sa may motor, sa may dalampasigan. Doon natin pinark yung motor natin kanina. Yun, nandito na po ulit tayo sa motor, mga sards. Thank you Lord, na-recover ko na naman yung drone natin. Oras ngayon ay 2:30. Alas 1 oras din tayong nagano dito, nagpalipad tsaka nag-recover ng drone. So ang next destination naman po natin ay yung Canhugas Nature Park, mga sards. Next in line, Canhugas Nature Park. Hindi na po tayo pupunta ng Gindoyanan Cove kasi magte-trekking kasi tayo doon. Medyo malayo din siya sa ano, sa parkingan ng motor. So ayun, bali malapit lang naman po dito yon, yung Canhugas Nature Park. Di na muna ako nagsarado ng jacket, gawa nga na napakainit. Bayan na pala tayo ng Hernani, mga sards. Andun, kakalagpas ko lang sa ano, town hall po ng Hernani. Ayun, pumasok na po tayo dito, mga sards. Canhugas Nature Park, this way. Kaliwa? Kaliwa ba? Ayun, dito na po tayo. Bali magpapark lang po tayo dito sa labas, tapos babayad tayo ng entrance. Dito tayo sa malilim magparking. May bayad daw dito eh. Dati nakapagbayad ako dito. Canhugas Nature Park. Dito po tayo magre-register para po sa entrance. Canhugas. Grabe ano. Pasok tayo sa kuweba. Sarap, ang lamig. Parang naging swimming pool siya na malaki oh. No? Ayan oh. Uy, ang ganda naman dito. Panalo dito. Ang sarap, ang lamig. Ayan, ang ganda ng ano na yun, rock formation na yun. Talagang hinubog ng alon eh, no? Grabe, sobrang perfect nito. Pagka mga gantong ano, napakainit ng panahon. Perfect magtambay dito sa mga ganto na ano. Mga ganto na nasa ilalim ng mga bato. Malamig kasi siya. Ayan. Tignan natin dun. Sarap oh, lamig. No? Ay, pakuweba pa dito. Ano kaya to? Pakita ko naman sa inyo itong kabilang side po ng ano, Canhugas Nature Park. Bale, ito yung pinakang view deck talaga niya dito. Kaso napakainit. Ito yung pinakang view deck niya. Itong mga rock formation po na to. Yan. Hi. Woo! Woo! Pacific Ocean. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress and a
feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. Ayan mga Sards, bali take off na po tayo dito sa Canhugas Nature Park. May mga ibang view deck pa pala dito. Hindi na pala view deck. I love Rawis sunrise view. Boys, sunrise view. Maganda talaga sunrise dyan kasi Pacific Ocean na yan eh. Dyan talaga sumisikat yung araw. So bali babiyahin naman po tayo papunta po ng Giwan, Eastern Samar, which is meron pa po tayong 57 kilometer at ang oras po ngayon ay 3:29 ng hapon. So bali pagdating natin ng Giwan, siguro konting palipad lang ng drone doon, tapos check-in na po tayo, pahinga na po tayo, then bukas po ng madaling araw magsa-sunrise po tayo doon sa Kalikuan Island. Doon na po natin iisa-isahin yung mga magagandang spot sa dulo po ng Samar Island. Alright, sa Kalikuan Island. Yan, kaliwa na po tayo dito, balik highway na po mga Sards. So ayun mga Sards, bali baybayin na po natin ulit tong kahabaan ng Eastern Samar para po marating natin ang pinakahuling bayan ng Eastern Samar, which is yung Giwan, Eastern Samar. Malapit na ulit tayo mga Sards dito po sa kilometer 1000 dito sa Eastern Samar. Bali magpipicture ulit tayo dito. Kasi lagi tayo may picture dito simula nung unang beses nag-summer loop ako nung buwan po ng May 2024. Naka-Muse 40 pa ako noon. Tapos itong 2025 by October, itong motor na ito yung gamit natin, summer loop din. Ayan, oh. Ito po, kilometer 1000. Dito na yata sa unahan mga Sarge, yung junction papunta po ng Tacloban at papunta ng Giwan. Ito po, pagka kumanan ka papunta po ng Tacloban, and pagka dumiretso ka papunta po ng Giwan, Eastern Samar. Alright, so malayo-layo pa po yung Tacloban dyan. Halos mga 100 kilometers pa po mula dito hanggang Tacloban. Namotor ko na po yan, galing po tayo dito nung unang summer loop natin, nung naka-Muse 40 pa tayo. Ayan, bayan na rin po tayo ng Kinapondan, Eastern Samar. Welcome to Salcedo, Eastern Samar. Alright, bayan na po tayo ng Salcedo. Ayan, dito na po tayo sa isang university nila, Eastern Samar State University din po ito eh, Salcedo Campus. Ayun, nakalagay doon, nakita ko Eastern Samar State University, ESU. Ayan, college days. Alala ko yung college days natin sa URS Tanay po tayo ng college. Kumaliwa tayo, meron ditong billboard sa kanto na may mga pupuntahan. So nakita ko yung Yolanda Beach. So try natin puntahan po yung Yolanda Beach. Maaga pa naman, wala sa plano, no? Basta nakita lang. Let's go Yolanda Beach. Alright. Wow, grabe yan. Grabe mga entrada. Ito, ay, meron pala sa likuran. Sorry. Puro nyogan to, pinasok natin, oh. Oh, grabe, ang taas ng bato. Luksoon. May cave dito, cave and lagoon. Dito entrance, oh. Ganda, panalo. Itong ganda, oh. May mga rooms, oh. Ito rin, oh. Ay, ganda, men. Panalo. Oh.
Ganda. Ganda dito. Ganda dito sa resort na to. Seaside Beach Resort. Don't have to build me up. Just don't tear me down. No, you don't have to raise your cup to me. Just don't. Yan, kaliwa na po tayo dito. Ayun, nakita ko dito may billboard eh, oh, sa left side. Kaya pumasok tayo. Eh, nakita ko naman, sementado yung daanan. Kaya yan, sinubukan nating pasukin. Last 14 kilometer, nasa bayan na po tayo ng Giwan. I think parang bayan po ito ng Mercedes, mga sards. Mercedes Eastern Samar. May checkpoint pa dun, oh. LTO yata yan eh. Hindi naman tayo pinara. Ayun, nandito na po tayo sa bayan ng Giwan, mga sards. Hanapin ko lang dito kung saan yung hotel na chinek-inan natin dati last year nung nag-summer loop tayo. Ito yung sunset. Ito yung sunset, mga sards. Panaw daw yung sunset dito sa rooftop eh. Ito na, sunset na. Oh, laruan pala to. Badminton. Grabe. Ang lupit ng sunset. Holy moly. View Heights Inn. Diba? Hindi tayo makapagpalipad ng drone. Pasok sa airport. Pasok sa boundary ng runway ng airport yung location natin. Ayan. Yung asul po na yan. Yun lang, mga sards. So ayun nga, mga sards, bali hindi tayo nakapagpalipad ng drone ngayon. Kita-kita po tayo bukas ng umaga. Bali explore po natin yung nandun, yung Kalikuan Island ng Giwan. At marami-rami rin tayong pwedeng puntahan dun eh. So ngayon, bali magpapahinga muna tayo, mag-charge ng mga battery, kakain, matutulog. Then update sa asawa kung nasan tayo, saan lupalop tayo naroroon. So ayun lang, mga sards, dapat kayo sunset. Ayun, good morning mga sards. Bali, ito na po yung sunod na araw ng ating paglilibot dito po sa Eastern Samar. So, bali kagabi ay kahapon nag-check-in po tayo dito sa Giwan, dito po sa View Heights Inn. So, check nyo na lang po sa mapa kung saan po ito. Bali, ang rate po niya ay 1,200 overnight. So, bali ngayon, ang oras po ngayon ay 5:10 ng madaling araw. Kinabukasan na check out na po tayo, mag-reach tayo papunta ng Kalikuan Island at magsa-sunrise po tayo doon, tapos explore na lang natin yung island na kung ano po yung mga pwede nating makita doon. Bali hindi ko kasi nasulit nung last na pumunta po ako dito. So ayun, bali doon po tayo magtatapos-tapos at tara, samahan niyo ako mga sards. Sir, check out na sir. Room 201. Okay, sir. Saan pala yung gloves ko? Matandaan, saan ko nilagay yung gloves? Uy, makulimlim mga sards. Yun lang. Tara, let's go. So meron po tayong 15 kilometers hanggang doon po sa pupuntahan natin sa Kalikuan Island, mga sards. Bali medyo makulimlim, siguro hindi natin maabutan yung magandang sunrise dito. Gawa nga ng medyo maulap. So puntahan na lang po natin. Bahala na kung anong makikita natin doon. Dito na po tayo mga sards sa tulay na nagdutuksong sa bayan po ng Giwan at Kalikuan Island. Yan, bali island na po yan kung tutuusin. Kung wala tong tulay. Ayan mga sards, dito na po tayo sa
isang historical landmark dito po sa Kalikuan Island, which is itong Veterans Park. Ayan o, may mga watawat pa ng mga ibang bansa. Yan, I love Veterans Park. Kasi nalubong tayo ng aso. Nako, sorry doggy, wala tayong dalang pagkain. Nakalagay US Naval Supply Depot Commission, August 1, 1949. Ayan, may mga iba't ibang bansa po dyan, iba't ibang flag ng bansa. US, Australia ba yun? Canada. Bali dito po yung yung pinakang naging naval base ng US nung time ng World War II. Tas dako naman po tayo dito, which is ito naman po ang Quincentennial Monument kung tawagin. Ayan, sunrise na pala. Ayan, ito naman po yung Quincentennial Historical Marker. Samar, ruta ng Ekspedisyong Magallanes Elcano sa Pilipinas. Yan, mahaba-haba po yan kung babasahin nyo. Bali ang summary po niyan ay etong point po na to ay dito sana unang dadaong si Magellan nung panahon po ng kanyang ekspedisyon. Ang problema, masyadong mabato yung dalampasigan ng part na to ng Samar. So ang ginawa, binaybay nila itong Kalikuan Island hanggang sa natumbok po nila yung Humonhon Island. Ayan o. Ang ganda. Walang dyan. Sarap pang reels dito. Ayan natin motor natin. Mag reels tayo. Nakasunod pa rin yung dalawang aso. Sayang wala tayong dalang pagkain. Chuchuy! Hello! Hello! Wala tayong dalang pagkain eh. Sayang. Oops, yeah. May nakabili daw kasi ng lupa dito sa part po na to. Kaya ang ginawa, binakuran yung daanan. Papunta po doon sa pupuntahan natin. Kaya hanggang dito lang po tayo. Maglalakad na lang po tayo hanggang doon sa pupuntahan natin. Here in Eastern Samar. Alright mga sards, tapos na po naman tayo dito sa Kalikuan Island View Deck. So ang next destination naman po natin ay ibaybayin na lang po natin itong island na to hanggang sa Sulangan. Parang Sulangan ay huling barangay po ata ng Giwan to. Mga 5 kilometers lang naman po mula po dito sa ating kinalalagyan hanggang doon po sa ating destination. Ito na, may magandang view din dito, alam ko dito sa part po na to. Ganda ng mga dito, mga rooms, mga hotel, beach resort. Ayun, ang ganda. Dito pa, ang ganda rin nito. Sikat sa TikTok to itong spot na to. Tourist rest area, Kalikuan Villa. Ayan, ito po. Sarado yung pwedeng kainan niya to. ABCD Beach and Surfing Site.
No swimming. Napakasinik mga sards, oh. Ganda, no? Ganda. May spot pa dun, oh. Happy Fiesta, Sulangan. Wow, ayos, ah. Welcome to Sulangan, Barangay Proper. Sulangan National High School. Alright. Alright, kaliwa tayo dito para marating yung kasunod na isla na itong Sulangan. Parang wala na yata dito mga sards. Meron pa doon yung daanan ko, Linaw Cave. Kaya lang magte-trekking ka kasi doon. Medyo time consuming din. Limitado lang yung oras natin. Wala na siguro to mga sards. Iskinita naman na tong mga to. Balik na siguro tayo, no? Ayun, bumalik na po tayo mga sards. At wala naman na tayong ganong nakita doon. So siguro magtapos-tapos na lang tayo doon sa may ABCD Beach. ABCD Beach. Parang ang sarap puntahan itong Linaw Cave na ito eh. Kaso magte-trekking ka kasi, no? Tapos parang napanood ko sa ibang video, eh tatawid-tawid ka pa doon ng mga ano, tubig, mababasa ka o talaga. This way to Linaw Cave and Lagoon. Mga hanggang doon yata yung lalakarin mo. Kahit may bundok na yun, malayo-layo din yan. O hanggang saan mararating ang motor. Tingnan natin. Wala rin tour guide, walang bantay. Grabe, nakaabot na yung motor natin dito. Oh, alandya. Batong pinasok natin mga sards. Wala tayong tour guide, balik na siguro tayo. Alanganin tayo dito. Sundan natin itong trail na to mga sards. Malapit na eh. Naka-indicate sa mapa, malapit na eh. Kaso lalakarin pa talaga to. Wala na, may trail talaga boy. Natin sa mapa. Position natin. Okay, 3 meters dito lang siya. May ba na itong daanan na to? Huwag na tayong tumuloy. Wala tayong tour guide. Ay, wala tayong tour guide. Ito, balik na lang tayo. Next time na lang. Dito may daanan din, oh. Parang naalala ko yung ano, voice over ni Cara David, ah. At sa kahabaan ng aking pagmumotor ay nasalubong ko ang grupo ng mga mangyan. Mangyan ba yun? Mangyan ba yung sinabi niya dun? Okay, sa ano, lapit lang sa ano lalakarin natin. Di pa natin nakapuntahan. Sana kung may tour guide tayo, no? Dito, wala kasi nagbabantay eh. So tara, bye-bye na po natin to mga sards. Tingnan nyo yung entrada dito mga sards. Parang sa Ampere Beach lang eh, no? Ampere Beach ng Aurora. Ang ganda. Ganda ng view deck dito. Ayan, no? Panalo eh, no? Palipad tayo ng drone. Tapos saka po tayo mag tapos. Kabitan pala ng sticker dito. So ayun lang po mga sards, bali dito na po magtatapos ang ating video. So mula kahapon nagbiyahe po tayo mula Arteche. Then binaybay po natin itong kahabaan ng Eastern Samar. Tapos kumain tayo sa Borongan. Then nag-stop over tayo doon sa kung saan nawala yung drone natin, saan natin na-recover. Tapos diretso tayo kan Hugas Nature Park. Then Yolanda Beach. Tapos natulog po tayo dito sa Giwan. Hanggang dito po. So ayun lang, bali kung nakabot ka man po sards sa part ng video na to, maraming salamat. At sa sunod na episode po nito ay nasa Southern Leyte naman po tayo. So ayun lang mga sards, ride safe always. Goodbye.